Magandang hapon po, Ma'am Adelfa. At nakikita ko nga po baka sa inyong muka na meron pa kayong black eye, no? At ito ang iyong natamo mula sa pananakit sa inyo ni Rufa, pati ni Roslyn Bebit, ng inyong mga anak. Ma'am, pakikwento naman sa amin paano umabot sa physical na alterkasyon itong nangyari sa inyo. Ganito po kasi, sir, may nag-connect po sa amin ng kuryente. Tapos, bali tumaas po kasi yung bill po namin ngayon sa kuryente. Tapos ang gusto po nila, ipatanggal po yung nag-connect. Sabi ko, wala naman dahilan na ipatanggal nyo kasi nagbabayad naman po sila ng base po doon sa submeter po nila kung magkano po. Okay. Ang nabasa po doon, nagbabayad naman po sila. Okay. Tapos po, sir, nagagalit po sila sa akin. Sabi nila, bakit ayaw mo ipatanggal? Kumikita ka ba doon? Sabi ko, nandyan yung nagkabit, nung nag-reading ang batilik. Nung niya pa nga po na kung magkano po yung kilowatt, sinagot nga po siya ng batilik na 12. Okay. Kaya yun po din po yung ko doon, yung reading ko po doon sa may po nila. Nagagalit po sila, sir. Tapos sinugod po doon yung may-ari ng nag-connect po sa amin sa Sige, bahay ma'am. po doon. Sinugod Okay. po nila. Tapos ito po yung boyfriend ni Roslyn, nakialam po. Sinabi po doon na wala daw po ako pakialam sa bahay. Yung bahay po na tinitirahan ninyo, yan ba po ay sa inyo o sa inyong mga anak? Sa amin po lahat yun, sir. Sa amin po bali nila ni Rupa yun. Okay, so Tapos po, nakikitira nung lang binili po sila. namin po binili po namin po yung bahay, rights lang po kasi yun, sir, nasa release po kasi kami. Sa akin po yung malaking pera po dyan, pero sila po kasi ang nag-follow up po dyan, sir, kasi sila po yung nandito. Ako po nandyan po ako nagtatrabaho ng mga tulong po sa Maynila. Okay, ma'am. So, ang ibig sabihin yan, hindi kanila solo. Hindi sila ang solong may-ari ng bahay na yan. Kumbaga, lahat kayo Opo. ay hati-hating nagmamay-ari. Opo. Okay. Nung panahon po na magkakabit pa lang sila ng kuryente na nakasubmeter sa inyo, pumayag ba po yung mga anak ninyo? Opo, pumayag po sila, sir. Nung una po ako po kinausap ng tao na magkakabit. Sabi ko, kausapin niyo rin po yung mga anak ko para respeto na lang rin sa kanila para alam nila. Okay. Nagpumayag naman po sila, sir. Hindi po pwede kasi, no, na parang kumbaga nagpapa-jumper tayo, no? Hindi naman pwede yan kasi primarily hindi safe. Kaya hindi po hinahayaan yan, hindi naman dahil ayaw maagawan ng kita ng mga electric cooperatives, kung hindi, marami po kasing posibilidad na magkaroon ng sunog. Ma'am, bakit umabot sa violence? Narinig ko nga, base dito sa medical legal at sa report ng aming staff, gumamit pa daw sila ng tubo para Opo, paluin sir. kayo. Opo. Yung umpisa po nun, sir, kasi umuwi sila. Pagdating po nila, pumasok na po ako ng kwarto ko. Sinundan po ako doon nito ni Roslyn. Sabi niya, mag-usap tayo. Sabi ko, ano yung dapat pa natin pag-usapan? Sabi niya, tungkol doon sa nag-connect ng kuryente. Sabi ko, bayaran nyo na lang yung sa inyo din na na kung magkano yung, kasi 1.5 lang naman po yung sa kanila, sir, sa 6,000 po na bill. 1.5 lang po yun sa kanila, dalawa magkakapatid. Sabi ko, bayaran nyo na lang yan para wala naman problema. Bakit pa ba gusto nyo tanggalin doon sa At saka, pakiusap ko lang sana, Roslyn, wag na makisawsaw yung boyfriend mo dito sa problema natin. Kasi wala naman ho siyang Okay. pakialam dito sa problema natin. Bakit siya nakikisawsaw? Yun lang po, nagwala na po si Roslyn, sir. Dinuro-duro na po ako, minura-mura. Ang sabi niya sa akin, wala daw akong pakialam sa buhay niya. Kung sino man daw po yung mga lalaking dali niya sa bahay. Sanay po ako, sir, bakit naman. ganun? Kaya sa sobrang po niya yung sagot-sagot sa akin, sir, nasampal ko po siya. Pag sampal ko sa kanya, yun na po, sinambunutan niya na po ako. Ine-establish ko dito, kaya ako tinatanong itong mga bagay na to, ang sinasabi nating self-defense. Sa batas po kasi natin, hindi ka pwedeng kasuhan kapag, o wala kang criminal liability to be more exact, kapag pumapasok ka sa tinatawag nilang self-defense. Meron po kasi itong mga kailangan tayong patunayan, no, bago gumana ang self-defense sa ating korte. Unang-una, unlawful aggression. Aminin na natin, at galing nga po sa inyong bibig, meron namang unlawful aggression dahil kayo ay nanampal. Hindi naman ibig sabihin ito na kahit ano pwede ko nang gawin pag ako ay sinaktan. Bakit? Kasi kailangan reasonably necessary lang ang gagawin ko sa'yo para tumigil yung aggression. Dito, ma'am, sinabi nyo, walang umawat, kayo'y sinabunutan, tuloy-tuloy kayong nag-away, hinampas pa kayo ng tubo.
Pero nakikita ko na lang dito, hindi kumpleto ang self-defense para sa kanila. One, hindi reasonably necessary ang ginamit nilang force, which means sumobra ang puweras ang ginamit nila sa inyo. Pangalawa, lack of sufficient provocation. Kasi sabi nyo, tumigil na, pero sumugod pa rin sila pagkatapos, di ba? So, nag-umpisa na ulit ng bagong away, lumaki na ang inyong injuries, lumaki na ang nangyaring physical sa inyo. Mukhang meron kang kaso for physical injuries, no? Susunod kong tanong, ma'am, yung nangyari to, dumiretso ba kayong barangay o ng pulis? Dinala ko po sila sa barangay, sir. Tapos ang sabi po ng barangay, ayusin lang daw po kasi magkapamilya lang daw po kami. Sabi ko, hindi po ako makipagayos kasi muntik na lang po nila ako patayin. Tapos sabi ng barangay, pinipirma po kami doon na kung sakali daw maulit, patapusin na daw. Sabi, pag maulit pa daw, DSWD po yata yung sabi. DSWD, tama po, ma'am. Andito kayo ngayon sa aming programa dahil gusto nyo nang magkaso, panigurado na, buo ng inyong loob, ma'am? O gusto nyo subukan nating mapag-ayos kayo? Yung ginawa po nila sa akin, pero wala pong kapatawaran kasi nung sinaktan po nila ako, para po akong hindi po nanay. Kahit hindi na po nanay yung turing nila sa akin, kahit tao na lang po. Pero hindi po ilhayop po yung turing nila sa akin nung sinaktan po nila ako. Wala pong tumulong sa akin, pero humihingi po ako ng tulong. Wala pong nakatulong. Gawa po nila yung pinto, pati po mga bintana. Tumutulong na po yung dugo po dito sa loob ko kanina. Ano po ito, ipumutok. Naramdaman ko po, sir, galit po, sir, kasi kung turing po nila akong nanay, bakit po nila ginawa sa akin yun? At pinagtutulungan po nila akong dalawa. Bago itong nangyaring to, ma'am, meron na bang kaparehas na insidente? Opo, sir. Dati po, nung nag-pandemic, kinastigo na po yun ni Rupa ang nanay ko, 85 years old. Kaya po yung mga kapatid ko, galit na galit po ngayon. Sabihin ko lang po sa kanila, sir, na sana inisip lang naman po nila yung pagsakripisyo ko sa kanila. Kung may kasalanan man ako sa kanila, dapat hindi ko alam, sir, kung ano po sasabihin ko. Natutruma po ko. Natruma po ko, sir, sa ginagawa nila sa akin. Hindi ko ako makatulog. Pag ipikit ko po yung mata ko, nakikita ko po yung pagbubugbog ko nila sa akin. I know, nakikinig ka, Rufa. Kaya ang gusto ko lang sabihin, kailangan mo rin mabigay yung side mo. Bakit? Kasi sa ngayon, puro yung sa nanay mo lang. Baka meron ka namang mabibigay sa amin na ma-justify mo to. Kasi otherwise, kung wala, di magtutuloy kami nang wala ka. At sa kasalukuyan, mukhang magpa-file talaga ng kaso for slight physical injuries si Ma'am Rufa. Sa tulong of course ng barangay at kapulisan, di ba? So, at any time, habang tumatakbo to, siguro I let the case go until 2:30. Baka naman, di ba, Rufa, na gusto mo magsalita. But anyway, ma'am, ayoko naman na nanggaling lang sa inyo ang narration ng event na to kasi marami magsasabi na self-serving. Kahit ang korte magsasabi na ito ay self-serving lamang. Meron pa kaming isang witness sa nangyari, si Ma'am Ana. Ma'am Ana, magandang hapon po, si Attorney Gareth Tungol po. Ano po ang inyong nakita? Ano po ang inyong naabutan nung narinig yung tumatawag ng tulong itong si Ma'am Adele? Bali po sir, magkatabi lang po kami ng bahay. Iskinita lang po ang pagitan ng aming bahay. Ngayon po, may naparinig po ako na nasa labas po kasi ako ng bahay namin May nahinging tulong. Una po, 2 beses po kasi humingi ng tulong Sabi niya tulong. Hindi namin pinapansin kasi akala namin away, pamilya. Okay. Nung padalwa pong tulong, sabi niya, tulong, papatayin ako ng mga anak ko. Bali, ang ginawa ko po nun, sir, tumakbo po ako doon sa harapan nila. Nakita ko po yung teacher na yan, naganot-ganot si Ate Adele. Bali, sa gulat ko lang po, niyakap po si Ate Adele, hinila ko po sa kanila. At si Ate Adele po, talagang grabe ang tama sa mukha, suguan na. Ganot-ganot ako ng teacher. Bali, isa naman pong anak niya, nagbibidyo, may hawak na tubo. Okay. Ma'am, Yung po ang nakita ko, sir. sa nakita nyo ba, nagamit ba itong tubo na to laban kay Ma'am Opo. Adele? Kasi may tama po ang mukha ni Ate Adele, duguan na po. Personal nyong nakita ang paghataw ng tubo sa kanyang mukha? Hindi ko po personal na nakita, pero hawak po nung anak niya isa yung tubo. Okay.
At nung nakikita nyo sila, paano sinasaktan si Adelpha? Bali po yung teacher niyang anak, nasa gilid po sila, ganot-ganot po, hawak po yung buhok ni Ate Adel habang nasigaw po siya. Yun po ang nakita ko, Sir. Kaya hinigit ko po sa anak niya. Nung panahon na ba yun, lumalaban pa si Adelpha sa Opo. kanyang mga anak? Hindi po, yung ano po, ang lumalabang po yung teacher. Dahil hawak-hawak po yung buhok. So masasabi natin na hindi na makapalag itong si Adelpha. Apo. Siya ay kumbaga na overwhelmed na, no? Siya ay kumbaga talo na siya. Opo. At libreng manakit ang kanyang mga anak laban sa kanya nung nakita nyo. Opo. Okay. Sige ma'am, malaking tulong to, no? At siguro may staff kaming pupunta para kunin ang statement mo para ito yung masumite sa piskalya. Kasi mukhang pwedeng i-attempted homicide, diba? Kasi wala nang laban, tapos ginamitan ng tubo, si ma'am. Para sa akin kung gusto mo lang saktan ng tao, hindi ka hawak ng tubo, hindi ka hawak ng kahit anong armas, kutsilyo, kahit ano. At lalo nang nakikita ko tong picture na to, Ma'am Adel, paano nyo natamo itong sugat sa inyong batok? Bali po, Sir, yung tubo po yan, Sir, sa akin po galing. Napalo po sa anak kong teacher. Kasi sinagot-sagot niya po ako. So, sa sobra kong galit, Sir, nakuha ko po yung tubo na yan. Napalo ko po sa anak kong teacher. Tapos naagaw po nila sa akin. Yun po yung ginamit ni Rupa sa akin. Okay, so kayo pala yung unang gumamit ng tubo. Opo. Pero again, kinuha niyo yung tubo dahil dalawa silang sumusugod sa inyo. Opo, dalawa po sila, Sir. Okay lang naman, no? Again, reasonable necessity of the means. Mag-isa ka lang, dalawa sila. Hahanap ka ng pantulong sa'yo. Kagawad, magandang hapon po. Sir, please, educate Opo, us, inform us. Ano ang inyong nakita nung sila yung nag-usap? Kasi yung anak niya, medyo ko na rin niya, parang nawala na rin ng respeto sa kanilang magulang. Dahil siguro, galit na rin doon sa kanilang magulang. Ito namang magulang, ito naman si Gagwan, medyo gayon din ang sagot sa kanyang anak. Okay. Parang kasi drop-dead si attorney, naku na eh. Sa parang galit niya, ang nabuti ko muna, kako pinayapa ko muna sila pareho, para kako mag-isip muna, pag-ayusin namin. Tama. Ang first option ko ay pag-ayusin muna sila. At kung sila ito nga si Adelpha, kung sila may complain, balik siya ng umaga para i-formal complaint niya. Yes, sir. Magpapedical siya muna para tapos i-formal complaint para meron siyang supporting document na pakikita laban sa kanyang mga anak. Tama, sir. Kagawad, nag-start na ba yung conciliation proceedings? Meron na bang nangyaring pag-uusap? Wala pa po kasi po nga, itagun Okay. po sila ng pag-aadad ng umaga para po doon sa formal complaint, wala po dumating. Ang Okay, dumating po, okay. yung isang anak niya, yung isang anak niya, nagdabating po kinabukasan, at nagpa-blatter naman daw po, at nagpa-blatter po, para pong nagpicture si Adelpha, na meron sugat, na gano'n na ito naman pong nakasipi doon sa kuryente ay para naghuwan doon sa kwan ni Pisay, kinuha ni Kadal pa. Na Okay. para litres doon sa mga bata na may gagawin dahil na puputol yung sipi ng kuryente. So, ma'am, daan muna tayo ng barangay. Ganon gawin natin, ma'am, ha? Papadaanin ko muna kayo, pero sa ngayon, kung hindi talaga tumalab, hindi talaga kayo magkaayos ng inyong mga anak, tutulungan ko kayo mag-file ng kaso for at least slight physical injuries. Depende sa mga testigo makukuha ko, baka pwede pang attempted homicide ang pwede nating ikaso. Depende po sa mga saksi na ating makukuha, testigo na willing tumayo. Tutulungan po namin kayo mag-file. Opo, Sir, maraming salamat.